Bago po tayo dumako sa ating communion, sa ating Lord's Supper, magkaroon muna tayo ng maikling meditation sa kanyang mga salita. At ngayon ay gusto lang magkaroon tayo ng meditation pag sa usapin ng tinatawag nating forgiveness. Isa sa mga blessing na ginawa ng Panginoong Jesucristo para sa kanyang mga mananampalataya doon sa krus ay ang pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Yan ang isa sa mga pagpapala na ginawa niya, biyaya na dumating sa atin, hindi lang ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa, kundi mapatawad tayo sa ating kasalanan. At kaya napakahalaga na yung pagpapatawad na yan ng Panginoon ay merong epekto sa buhay natin. Kaya nga masasabi rin natin na ang pagpapatawad ay isang mahalagang tanda para sa sino man na kabilang sa kaharian ng Diyos. At ang attitude na ito ang siyang magdidetermine if a person has truly understood and experienced the forgiveness of God in Christ Jesus. So at this time, let us turn our Bible to Matthew chapter 18. We will be meditating the parable of the unmerciful debtor. At we'll try to make it concise and short, and then so that we can proceed to our Lord's Supper and the citing of our church covenant later. Basahin ko po sa Tagalog. Pagkatapos ay lumapit si Pedro at sinabi sa kanya, Panginoon, makailang ulit magkakasala ang aking kapatid laban sa akin at siya'y aking patatawarin hanggang makapito ba? Sinabi ni Jesus sa kanya, hindi ko sinasabi sa iyo hanggang sa makapito, kundi hanggang sa makapitumpung pito. Kaya't ang kaharian ng langit ay maihahambing sa isang hari na nagnais na makipag-ayos sa kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. Nang pasimulan na niya ang pagkikwenta, iniharap sa kanya ang isang nagkakautang sa kanya ng 10,000 talento. Palibas ay wala siyang maibayad, ipinag-utos ng Panginoon niya na siya'y ipagbili pati ang kanyang asawa at ang mga anak at ang lahat ng kanyang ari-arian upang sila'y makabayad. Dahil dito'y nanikluhod ang alipin na nagsasabi, Panginoon, pagpasensyahan mo ako at babayaran kong lahat sa iyo. Dahil sa habag ng Panginoon sa aliping iyon, siya'y pinalaya at pinatawad sa kanyang utang. Ngunit ang alipin ding iyon, sa kanyang paglabas ay natagpuan ang isa sa mga kapwa niyang alipin na nagkautang sa kanya ng 100 denaryo. Sinunggaban niya ito, sinakal at sinabihang bayaran mo ang utang mo. Kaya't nanikluhod ang kanyang kapwa alipin at nakiusap sa kanya na nagsasabi, pagpasensyahan mo ako at babayaran kita. Ngunit ayaw niya, siya'y umalis at ipinabilanggo ang kapwa alipin hanggang sa mabayaran ito ang utang. Nang makita ng mga kapwa alipin ang nangyari, sila ay labis na nabahala. Umalis sila at isinumbong sa kanilang Panginoon ang lahat na nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, ikaw na masamang alipin, pinatawad ko sa iyo ang lahat ng utang na iyon sapagkat nakiusap ka sa akin. Hindi ba't dapat kang nahabag sa iyong kapwa alipin kung paanong nahabag ako sa iyo? At sa galit ng kanyang Panginoon, ibinigay siya sa mga tagapagparusa hanggang sa magbayad siya sa lahat ng kanyang utang. Gayon din naman ang gagawin ng bawat isa sa inyo ng aking Ama na nasa langit kung hindi ninyo taus-pusong patatawarin ang inyong kapatid. Ito po ang salita ng Panginoon. Papansin natin na ang binasa natin ay haga, isang parable. At alam natin na ang parable ay mga pagtuturo, paraan, isa sa pagtuturo ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad upang lalong maintindihan nila kung ano yung kanyang punto, kung ano ang kanyang mensahe, at kung ano ang gusto niyang sabihin sa kanila. Pero isang mahalagang prinsipyo na dapat nating tandaan pagdating sa pag-aaral ng mga parable ng Panginoong Jesucristo at kumpara sa mga parable na alam natin at nababasa natin na sinulat ng mga tao na hindi mga manunulat ng Biblia, ang parable sa Biblia at ang parable mismo na sinulat na binigkas ng Panginoong Jesucristo ay dito ipinapakita ang kaharian ng Diyos. Inilalarawan kung ano ang
ibig sabihin ng kaharian ng Diyos? Sino ang kabilang sa kaharian ng Diyos? Ano ang mga katangiang taglay ng mga nasa kaharian ng Diyos? At saan hahantong o ano ang magiging kahihinatnan ng mga taong kabilang sa kaharian ng Diyos? Kaya napapansin natin dito sa binasa natin ngayon na mayroong tanong si Apostol Pedro sa Panginoong Jesucristo at ang kanyang tanong ay, sabi, makailang ulit ba magkakasala ang aking kapatid laban sa akin at siya aking patatawarin? Patapos sinagot niya ng Panginoong Jesucristo, pagkatapos sinabi niya sa verse 23, kaya't ang kaharian ng langit ay maihahambing sa isang hari. So makikita ninyo na ang parable, ang pinaka-controlling principle ng parable ng Panginoon Jesucristo ay kaharian ng Diyos. Ito'y pagsasalarawan kung ano ang kaharian, sino ang naghahari sa kaharian, sino ang pinaghaharian, ano ang katangian ng mga taong nasa kaharian, ano ang kahihinat nila ng mga kabilang sa kaharian ng Diyos. Now, dito ay pinag-uusapan ng isa sa mga ugali daw ng kabilang sa kaharian ng Diyos ay merong pusong mapagpatawad. Pusong mapagpatawad. Kaya ang tanong ni Apostol Pedro, ilang beses ba daw na dapat magpatawad? Sinagot yan ng Panginoong Jesucristo sa dalawang paraan. Una, sinagot niya ng diretsyo. Pangalawa, sinagot niya sa pamamagitan ng talinhaga. Sabi niya, go on forgiving your brother. Never stop reaching out to him in kindness. Yun yung ibig sabihin ng ilang beses ba? Makapitong beses ba? Sinabi ng Panginoong Jesucristo, hindi. Kundi makapitumput-pitong beses. Ang ibig sabihin nun, go on. Forgiving your brother. Never stop reaching out to him in kindness. Ang ibig sabihin, dapat meron kang laging bukas na puso sa pagpapatawad sa sino man hihingin ang iyong kapatawaran. Sa sino mang sincero na lalapit sa iyo at hihingi ng kapatawaran, ay dapat bukas ang iyong kalooban para sa kanila na magpatawad sa kanilang kasalanan. At yung salitang 77 times, hindi po ibig sabihin ay pagdating 78 ay hindi ka na pwedeng magpatawad, kundi ang ibig sabihin lang ay go on. Never stop reaching out to him in kindness. Now let's go to the parable itself. So makikita natin, there was a powerful king according to our parable. At powerful king wanted to settle accounts with his servants. No? So ayon sa kwento ng Panginoon, itong hari na ito, mayaman siya, makapangyarihan siya, at gusto niyang isettle na yung mga may problema sa kanya, mga may utang sa kanya. At isa sa mga alipin na mayroong utang sa kanya ay nagkakautang ng 10,000 talento. 10,000 talents. Now, ayon sa mga komentarista, ang isang talento daw ay equivalent sa 20 taon na sweldo ng isang ordinaryong manggagawa. 20 taong sweldo ng isang ordinaryong manggagawa ang equivalent ng isang talento. Pero ang utang ng lalaking ito ay 10,000 talento. So this was an astronomical figure equivalent to many millions in the hard currencies of today. The point is, this servant owed an unpayable debt. Isang pagkakautang na hindi niya talaga kayang bayaran. Imagine mo, kulang ang kanyang buhay kung tutusin. Para bayaran niya ito. Sapagkat isang talento lamang ay nagkakahalaga ng 20 taong sweldo ng isang ordinaryong manggagawa at siya isang alipin. Nakuha natin. So dito, makikita natin na hindi niya kayang bayaran. So, anong mangyayari? The king, following the usual practice of the time, decided to sell servant and his family and his goods in lieu of the debt.
So, dahil hindi mo naman kayang bayaran yan, ibenta mo na ang sarili mo, ang lahat ng meron ka, ang pamilya mo, ang anak mo, ang asawa mo. No? Ibenta mo na sila, kahit man lang sa pagbebenta siguro sa kanila, ay nakabawas ka ng konti sa pagkakautang mo. Yun ang sinabi dito. Parang ganyan. Ngayon, nakiusap siya. Huwag naman po, mahal na hari. Huwag naman po, Panginoon, maawa kayo. Babayaran ko rin kayo ng pagkakautang ko. Ang sabi niya, kung kailan man yun, hindi naman niya sinabi, pero yun ang kanyang sinabi, humingi siya ng awa. Pero sa hindi natin maintindihang dahilan, awa sa kanyang hari. At kinansel ang kanyang utang. Wala namang sinabi dito kung bakit kinansel ang kanyang utang. Wala naman sinabi dito sa kwento ano ang dahilan ng hari. May nakita ba siya doon sa taong ito na dahilan? May nakita ba siya mabuti sa taong ito para i-cancel ang kanyang pagkakautang? Wala namang binanggit. Ngunit, nung nakalabas na itong alipin at umuwi na siya, nasa lubong niya ang kapwa niya naman alipin na mayroong utang sa kanya na 100 denaryo. At ayon sa mga komentarista, ang 100 denaryo ay equivalent sa 3 buwang sweldo ng isang ordinaryong manggagawa. So nakita nyo, ang isang talento ay equivalent sa 20 taong sweldo ng isang ordinaryong manggagawa. Ito ay 10,000 talento. So that's astronomical in terms of figure. No? Ito naman ay 100 denaries equivalent sa 3 buwang sweldo ng isang ordinaryong manggagawa. So, mapapansin natin na ang laki ng diferensya. Pero, nung makita niya ito, agad niya ito nung gaban, ang sabi rito sa ating binasa, nakita niya, sinunggaban niya ito, sinakal niya, sinabihan niya, bayaran mo ang utang mo. Nanikluhod din yung kanyang kapwa alipin at nakiusap at humingi ng pasensya sa kanya, pero nangakong magbabayad din. Ngunit hindi siya pumayag. At ang ginawa niya, ipinabilanggo niya ang kapwa niya aliping may utang hanggat hindi ito nakakabayad sa kanya. Tapos noon, so sinusundan ko rito yung tinuro sa atin ni Deacon Ron na nakaraan sa Mensa Fellowship na Bible study process. So nakita natin yung observation. Tapos noon, anong sabi? Nalaman ng hari yung nangyari. Dahil may mga alipin doon na nabahala doon sa ginawa nung kapwa nila alipin. Dahil nalaman ito ng hari, siya ay pinatawag at siya ay nirebuke dahil sa kanyang ginawa at siya ay ipinakulong. At ang ginamit na salita dito ay ibinigay siya sa mga tagapagparusa. Sa wikang Ingles ay sa mga torturer. No? Imagine mo, taga-torture. Ibig sabihin, tinotorture siya hanggat hindi siya nakakabayad ng utang. Sinasaktan siya kung anong klaseng torture yon, hindi naman sinabi sapagkat ito ay isang parable. So dito, makikita natin na yung thought na since the debt was essentially unpayable, his sufferings of the penalty would be without end. Without end. Unpayable eh. So, paano mo babayaran? Hindi ka nakakabayad. So, yung torture, without end. Walang katapusang parusa. Walang katapusang torture ang gagawin sa kanya. So, ano ang tinuturo sa atin ng parable na ito? Ano yung dapat nating makita? Tinuturo sa atin ang parable na ito dahil nung sinasagot ng Panginoon Kristo ang tanong na hanggang ilang beses ako magpapatawad sa aking kapatid, sinabi niya, magpatawad ka hanggat kaya mo. Hindi naman ganoon. Kundi magpatawad ka at lagi kang bukas ang iyong puso sa pagpapatawad sa iyong kapatid. Pero mahirap gawin yon, di ba? Hindi naman madaling gawin yon. Naranasan na ba ninyo na may lumapit sa inyo, di ba? No? Gumawa ng hindi maganda.
tapos naghumingi ng sorry, susunod na pagkakataon, ganun na naman ang gagawin, hihingi na naman ng sorry, patatawagin mo na naman, paulit. Siguro hanggang mga 5, abay, nag-iisip ka na, ang loloko na yata ako nitong taong ito at siguro mag-iisasakit na talaga yung ulo mo. Paano mo i-a-apply ito? Mahirap gawin ito eh. Kaya nagbigay ang Panginoon Kristo ng isang talinaga para lalong maging malalim para sa puso ni Pedro at sa bawat isa sa atin kung bakit tayo dapat magpatawad. At ang pagpapatawad natin na hindi nakabatay sa pakiramdam natin, kundi nakabatay ito sa may nangyari sa atin, may ginawa ang Diyos sa atin. Kaya masasabi natin na yung hari rito na binabanggit sa talinhaga ay kumakatawan sa Diyos. Isang Diyos na makapangyarihan. Isang Diyos na meron tayong malaking pagkakautang. At ang mga alipin ay kumakatawan sa mga citizens of the kingdom. At yung utang ay kumakatawan sa hindi natin kayang bayarang pagkakautang natin dahil sa ating mga kasalanan sa harapan ng isang banal at makapangyarihan at matuwid at makatarungang Diyos. Hindi natin kayang bayaran. Ang paraan lamang para tayo ay mapatawad ay kahabagan tayo ng Diyos. At ang isang taong napatawad at kinahabagan ng Diyos ay merong dapat bunga sa kanyang buhay ito. Siya rin ay dapat marunong magpatawad sa mga taong nagkasala sa kanya at humihingi ng kapatawaran. Otherwise, maaaring hindi niya naintindihan sa malalim na paraan kung anong ibig sabihin ng pagpapatawad ng Diyos. So, sa applications natin, mga kapatid, meron lang akong 3 bagay na gustong sabihin. First, we owe tremendous debt to God. That's number 1. Malaki ang utang natin sa Diyos. We are debtors to God in the matter of our personal sin, in the matter of our guilt before Him, and the debt is unpayable by us. Hindi natin kayang bayaran. Ano mang gagawin nating mabuti, ano mang pagsisikap natin na maging matuwid at mamuhay ng may moralidad sa harapan ng isang Diyos na banal ay hindi magka-cancel ng ating masamang record, ng ating masamang puso. Nasabi I can still remember what Pastor Al Martin said about guilt and personal sin. Sabi niya, we have a bad record, that's guilt, and we have a bad heart, that's corruption. We have a bad record and bad heart, guilt and corruption. Sa harapan ng Diyos, ganyan tayo. At hindi natin kayang bayaran yan. Kahit ano pang tapatan natin yan ng mabubuting gawa at mabubuting bagay. Kanina, dinidiscuss ni Eko sa atin sa Sunday School na yung katotohanang may pagkakataon pa rin tayo minsan, mga Christians, na ang feeling natin, yung gagawin nating mabuti, ay para bang nagdadagdag ng pabor ng Diyos sa buhay natin. Ano? At yun ang isang bagay na dapat iwasan natin, na parang kaya ka gumagawa ng mabuti, you feel like, because of this, God's favor will all the more be abundant to you. No? No. Hindi. Gumagawa tayo ng mabuti dahil pasasalamat natin sa Diyos yun. Hindi yun dumadagdag at nagiging ambag para sa kaligtasan na meron tayo. Ang kaligtasan ay galing lang sa Diyos. Ang kaligtasan ay Diyos lang ang nagbigay niyan. Wala tayong ambag dyan. Wala tayong bahagi dyan. Kung gagawa tayo ng mabuti, hindi yan ambag, kundi yan ay pasalamat. Gawa niyang kabutihan sa atin. Minsan, kapag dumarating tayo sa punto na, oh Lord, gagawa ako ng mabuti ha, sana pagpalain mo ako, nagiging mali yung ating pananaw sa paggawa ng mabuti. Or nagiging legalistic tayo na para bang yung gagawin mo ay magiging isang klase ng performance so that God will bless you, so that God will honor you, so that God will accept you. But remember,
good deeds do not cancel out the bad status na meron tayo sa harapan ng Diyos. Parang walang pinagkaiba yan kung hindi ka nagbayad nung Meralco mo nung isang buwan, no? Karaang buwan, magbayad naman ako ng bill ko para sa buwang ito. Maka-cancel ba yung utang mo last month? Hindi. Tama? So something like that. Kahit na gumawa ka ng mabuti, hindi maka-cancel yung katotohanan may utang ka pa rin na dapat mong bayaran. Present righteousness cannot atone for yesterday sin. Because Romans 3 verse 10, makasalanan tayo. Psalms 14 verse 1, Isaiah 64:6, sinasabi na maging ang ginagawa nating mabuti ay maruming basahan sa kanyang harapan. God's perfect justice must be served. Sins must either be forgiven or the guilty must suffer penalty that is due to them in hell forever and ever. We owe a tremendous debt to God. But not only that, God's forgiveness is sovereignly unconditional. God's forgiveness is sovereignly unconditional. Salvation is free in Christ. Sovereignly given, unmerited, and unearned. That's salvation. Ibinigay ng Panginoon ng kaligtasan. Libre. Pero hindi niya ibinigay ito sa lahat. Ibinigay niya ito sa mga gusto niyang bigyan. Ayon sa kanyang nakapangyayaring kalooban. At ito'y tatanggapin mo sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya lamang bilang kaloob ng Diyos sa iyo. So yun ang isang bagay din na dapat maging klaro sa atin mga kapatid. Ang kaligtasan na meron tayo ay tinanggap natin sapagkat ginusto ng Diyos na ito'y dumating sa atin. Hindi mo hinanap ito. Ikaw ay tumanggap nito dahil sa kanyang biyaya, isang biyaya na nakapangyayari sa buhay mo. Blessing yan, di ba? Bakit ko naiintindihan ang isang bagay na hindi naiintindihan ng karamihan? Bakit ko naunawaan ang isang bagay na hindi naiuunawaan ng karamihan? Bakit meron ako ng mga bagay na wala sila? Samantalang pare-pareho ng mga tayong makasalanan. Sino ba sa atin dito ang magsasabing, mas matuwid ako sa kapitbahay namin? No? Alam mo, yung pang-isipin mo na ikaw ay mas matuwid sa kapitbahay mo at mas matuwid sa office mate mo, mas matuwid sa mga classmate mo, ay kasalanan na rin sapagkat yan ay self-righteousness. God's forgiveness is sovereignly unconditional. Yun ang sinasabi sa atin at tinuturo rito. But not only that, the evidence of being truly forgiven is a forgiving spirit. The evidence of being truly forgiven is a forgiving spirit. If the infinite, eternal, and unchangeable God has given the unpayable debt owed to Him by those who become believers, it should be very much easier for believers to forgive lesser debts that other people owe to them. Tama ba yun? Kung tayo, naintindihan natin na napakalaki utang natin sa Diyos, naintindihan mo yun. At ikaw ay pinatawad. Mas madali para sa iyo magpatawad sa sino mang hindi naman napakalaki ng utang sa iyo kung tutuusin. Hindi ba? Kaysa doon sa utang mo sa harapan ng Diyos. At dito sa parable na ito, makikita natin, hindi naintindihan nung servant na yung kung gaano katindi yung dumating sa kanya. No? Siguro, inisip niya lang, siguro nabaitan sa akin yung king, no? Siguro yung king talagang may nakita siyang maganda sa akin, kaya niya ako pinatawad. No? Wala naman yun sa text. No? Pero mapapansin niyo, bakit parang yung attitude niya pagkatapos niya makita yung isang servant na may utang sa kanya, ano na lang na parang wala siyang awa. Siguro hindi niya naintindihan kung gaano katindi yung dumating na pagpapala sa kanya. So ganoon din yung maraming tao ngayon. May mga tao na nagpo-profess silang Christian, pero hindi nakikita sa buhay nila. Saka, ang ibig lang sabihin, hindi talaga nangyari na wala yung kapangyarihan ng Ebanghelyo na dumating sa kanilang buhay. Maaaring ang kanilang puso hindi binago ng Ebanghelyo yung kanilang narinig.
at naintindihan. Baka hindi talaga nila naintindihan. Baka head knowledge lang. Kasi wala bago eh. Ang totoong tumanggap ng kaligtasan, hindi man siya maging perpekto sa buhay na ito. May pagbabago sa pananaw niya sa buhay. May pagbabago sa, diba? Sa ugali niya. May pagbabago sa treatment niya at pakikitungo niya sa isa't isa. May pagbabago sa tingin niya sa kasalanan. May pagbabago sa maraming bagay. Huh? So yan ang dapat nating maging clear sa atin. Tayo ba'y napatawad na sa ating kasalanan? Tayo ba'y totoong nakaunawa kung gaano kabigat at katindi yung kaligtasan na tinanggap natin kay Kristo Jesus? Alam ba natin na yun ay binigay sa iyo dahil kahit walang namang nakita ang Diyos na mabuti sa iyo, kundi binigay niya lang sa iyo dahil nagpasya siya sa kanyang nakapangyayari at matalinong kalooban na ibigay yan sa iyo at ipaunawa yan sa iyo. At kung maintindihan mo yung bagay na yan, di ba magpapasalamat ka sa Kanya? Panginoon, kung di ko naintindihan ito, katulad din ako ng karamihan. Katulad din ako ng mga tao sa paligid na nagpapatuloy sa kanilang maling paniniwala, maling paraan ng pagsamba, maling pagpapahayag ng kanilang, di ba, religious expression sa Diyos. Naiintindihan ba natin yun? Pagdating ng January, makikita nyo na kitang-kita natin sa Quiapo, yung prosesyon. Ba't alam mo, pag tinitingnan ko yung mga bagay na yon, mga kapatid, nagpapasalamat ako sa Diyos sapagkat hindi ko naintindihan ang ibang video. Kasama siguro doon. Kasi bata pa lang ako, magkasama kami ng tatay kong lumuluhod. Bakit yan? Dahil may hinihiling ang papa ko dati, na sana tumama kami sa sweepstakes. Totoo yun. Totoo yun. Lumaluhod kami. Nakaranas akong lumuhod doon ng paluhod. Yung lalakad ng paluhod hanggang doon sa dulo. Nasaan ko yun? Bata pa ako noon. Kung hindi ako nakakilala sa Panginoon, baka hindi lang yun ang gagawin ko. Baka kasama ako sa nagpuprosesyon tuwing darating ang piyesta ng Quiapo. No? Baka kasama rin ako doon sa mga, di ba, nakikipagbalyahan, mahawakan lang ang lubid ng Poong Nazareno. At para masabi mo, lucky ka na, blessed ka na. Di ba? Kasi ngayon, ang tingin natin doon, kahangalan. Pero sila, hindi nila nakikita yun na kahangalan eh. Nakikita nila yun eh, nang sincere sila sa ginagawa nila. Kaya nga, kanina, doon sa discussion namin sa Men's Fellowship, dapat maahawa tayo sa kanila. Na ganun na nangyayari. Kung hindi pating sa akin ang kaligtasan, ganun din ang ginagawa ko. Na sumusunod at sumasamba sa isang poon na walang buhay, na hindi nakakarating doon sa kanyang lugar kung hindi siya papasanin at ilalagay doon sa karway ng mga taong buhay. Pero, sinasamba siya. Pero, diba? So, the point is, brethren, this is a big blessing to us that we have experienced God's enlightenment, God's conviction, God's blessing of salvation, God's understanding. So thank God for that. And because of that, we have all the reason to praise God, to worship Him, to follow Him, and to honor Him all the days of our lives. Hindi magiging mahirap para sa ating sundin ang kalooban ng Diyos. Hindi magiging mahirap sa atin na sumamba sa Kanya. Hindi magiging mahirap sa atin na gawin itong mga tungkulin natin bilang Kristiyano. At hindi na tayo kinakailangan siguro paalalahanan, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. No? Kung talagang malalim sa puso mo, na ito ay dumating sa iyo bilang pagpapala ng Panginoon. So to forgive those who sin against us, I believe is truly difficult. Forgiveness is a spiritual exercise flowing from the grace of God. And therefore it takes being first forgiven by Christ to go out to others wanting to forgive them. So, maaaring may kausap ako rito na hanggang ngayon, maaaring hindi mo pa totoong naranasan ang pagpapatawad ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo sa krus.
wala kang ibang pwedeng gawin kundi lumapit sa Kanya sa daan ng pananampalataya. At sabihin mo sa Kanya, Panginoon, gusto kitang makilala ng lubos. Gusto kong mapatawad sa kasalanan. Gusto kong makita ang tunay na kahulugan ng ginawa mo doon sa krus. Ipaunawa mo sa akin. Bigyan mo ako ng pagpapala ng kaligtasan at kapatawan. So, kung gagawin mo yan, sigurado kung hindi ka itatakwil o ipagtatabuyan ng Panginoon. Ang sino mang lumalapit sa Kanya, kailanman ay di niya itataboy. Nalangin tayo. Marami pong salamat, Panginoong Diyos, sa mga salita mo na napagbulayan namin sa hapong ito bago kami mag-partake ng Lord's Supper. I-bless niyo po ang lahat ng ito sa puso ng bawat isa at ihanda kami para sa isang mahalagang gawain ng pag-alaala sa buhay at kamatayan ng aming Panginoong Kristo para sa amin upang kami mapatawad sa aming kasalanan at upang kami ay makapagpatawad din sa iba. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.